Kikita niyo po ba yung aking yung PowerPoint? Nakakita po ninyo. Opo. Pastor. Bago po tayo mag-umpisa, ay samahan po niyo muna ako sa isang maikling panalangin. O dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa biyaya mo at pagpapala mo at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat o Diyos sa lahat po ng kapatiran namin, Panginoon, na nakatilo. Hindi po naging hadlang, Panginoon, ang samang panahon upang hindi po namin magampanan yung bagay na yung ninanais sa mga magkakapatid. Yun din, Panginoon, dalangin ko po ang patuloy ng pag-iingat at pagpatnubay sa lahat po ng kapatiran, sa mga dinadaanan, Panginoon, ngayon ng masamang panahon ito. Tubayan niyo po sila. At ngayon din po, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, kay Panginoon ang siyang pumagit na sa amin. Banal na Espiritu ang siyang magsalita at maipahayag ang iyong mga salita, Panginoon, ng buong. Dalangin po namin ito sa lahat din po ng inyong iglesia na nagsisigawa ng kanilang gawain sa umagang ito. At kayo lamang, Panginoon, na maitaas at madakila magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. So, gusto ko lang pong i-welcome sa ating pagtitipon ay si Sister Risa, no? Nandito po siya from Morong, na naka-join po siya sa ating online service. Ewan ko kung si Janelle nakabalik na From China. China, no? Hello po, nandito na po. Okay, ayun. Hello, Dito na kami. Umabot bago yung pong ating picture at nilagyan ko po yun na yung pamagat na ang pinakadakila. Nung last Friday po, ito po actually yung topic namin sa online Bible study. Pero ito rin po kasi naka-prepare sa akin, no? During, para po sana doon sa mga sermons na naka-prepare sa akin. So makikita po natin dito sa picture natin, dyan si Kristo, marahil nakapalibot sa kanya dyan yung 12 apostol at kasama yung 70 or marahil yung mas marami pa na mga tagasunod niya during that time. At bakit siya pinamagatang ang pinakadakila? Basahin po natin sa libro ng Mateo, chapter 18, verse 1 to 5. So kung yung mga naka-cellphone po, medyo siguro hindi nyo ito mababasa. Dun sa mga naka-laptop siguro makikita ninyo. Kung naka-mirror naman po yung cellphone niyo sa mga television, sa smart televisions niyo, mababasa niyo yun. Pero kung wala po, pwede niyo pong buksan yung mga Biblia niyo, no, para mabasa po natin. So, sabi po niya rito sa Mateo chapter 18 verse 1 to 5, sundan po ninyo ako. Ang sabi niya, nang mga sandaling iyon, ay lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Yun po yung kanilang tanong. Tumawag si Jesus na isang bata, pinatayo sa harap nila, at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinanggap. So ang titignan po natin dito, yung continuation nito nung pag-uusap ng mga apostol at sa kanya ng Panginoong Jesus. Throughout the gospel, mababasa ninyo yung senaryo na to, na kung saan yung mga apostol ay actually nagtanong, no? Nagtanong, sino nga ba, Lord? Sabi niya, yung pinakadakila sa amin. Kumbaga, pardon niyo ako sa word, pero parang nagtatanong sila, Lord, sino ba yung the best? Sino ba yung sa amin yung the best? Alam po ninyo, sabi nga niya dun sa libro ng Lucas, Kapitulo 9, versikulo 46, sabi niya, ito po yung nangyayari sa mga apostol. Ang sabi niya, at nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinaka-dakila. So sila pala sa loob, dun sa loob ng inner circle ni Jesus Christ, kasi yan yung inner circle niya, yung 12 apostles. Meron sa kanila
parang rape na kung saan, sino ba sa atin talaga yung pinaka the best na naglilingkod sa Panginoon? Sino ba sa atin talaga, sa ating 12, yung talagang nakakagawa o yung bagay na nagdakila o bagay na, na kumbaga elevated yung status, no? Elevated yung kanyang status. At hindi lamang po yung mga apostol ang naghanga doon, nagnais niyan, ano? Minsan dito natin makikita yung nag-try yung isang nanay na mag-influence, no? Para doon sa ah, position ng kanyang mga anak. Mababasa po natin yan sa Mateo chapter 20 verse 20 to 21. Anong sabi niya? Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. No? Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus, verse 21. Ito po yung sagot. Sumagot siya, sabi niya, kapag naghahari na po kayo, sabi niya, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawang anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Oh, mother's love. Oh, mother's love. No? Yung mga nanay dyan, kung minsan na tayo yung nakikiusap, ano, tayong mga magulang, yung anak natin nagpi-quit na, tayo pa pupunta pa, sige, go lang tayo, no? Stage mom, no? Mga stage mom ang tawag natin, no? So, dito sa pagkakataong ito, dito natin makikita how human, no? Yung mga apostles. How human yung nandun sa circle ng mga apostol, nasa circle ni Jesus. Na kung saan, somewhat, parang merong bidding na nangyayari. Ang gusto nila na yung kanilang paglilingkod, yung kanilang ginagawang paglilingkod is somewhat ma-recognize as the best, no? As the best. I mean, there's nothing wrong with competition, no? Walang problema sa competition kasi competition brings progress kasi kung mas maraming nagko-compete, mas lalo ka exert ng effort and yung result grows better. If it's a healthy competition. Pero kapag hindi siya healthy yung competition, ang nangyayari is that, ano po yung nangyayari? Pag hindi po healthy yung competition, ang nangyayari is nagkakaroon ng break o nagkakaroon ng problema doon sa loob. So dito sa loob natin, makikita natin dito, there's one question na gustong malaman ng mga apostol that time. At ang question na yun is, sabi na, Lord, sino ba yung pinakadakila sa akin? Tandaan niyo si John the Beloved, no? Sinabi yan ni Jesus Christ, kung gusto ko na mabuhay yan hanggang sa pagdating ng panahon. Sabi niya, may magagawa ba kayo? So, doon natin makikita, kung makikita niyo yung mga nicknames nila, no? Hindi yung nagdag doon sa isipin mo, John the Beloved. No? Pero ito yung tanong na nais natin. Maging tayo siguro, marahil, tayong mga Kristiyano dito, tayong mga naglilingkod, gusto rin natin na ma-recognize tayo. Alam mo, pag sa church, pag nare-recognize ang kahit na sino sa atin, tuwa tayo. Tama? Nung nagbigay ng family day, na nagbigay ng mga plaque, inoobserbahan ko kayo, inoobserbahan ko yung buong church. Ano? At doon ko nakita, tuwang-tuwa yung mga kapatiran. No? Kasi kapag nagkaroon ka kasi ng recognition, it's somewhat parang nagsasabi na yung effort mo is not something na hindi nakita or hindi siya nabaliwala. And somewhat nagiging way para ma-feel mo naman na you're somewhat of an importance. Meron kang isang bagay na mahalaga ka. O, sabihin natin bakit yung mga anak natin kapag nag-honor, diba? Tuwang-tuwa tayo. Diba? Pag tuwang-tuwa, pag sinabi, balik Victorian, salutatorian, meron pa ba nung gano'n, mami? First honorable mention, second honorable mention, third honorable mention. Diba? Tuwang-tuwa tayo. Kasi nakikita nila yung effort, nakikita natin na hindi nasasayang yung mga effort. So it's not bad in a sense na i-goal natin to be the best. It's not bad to be the best. Na tayo yung maging pinaka. But the word na ginamit kasi dito is yung pinakadakil. The greatest. Pinakadakil. So, sabi ni Jesus Christ, sige, pinagtatalunan nyo yan, let me give you an answer.
So, yun yung hihimayin natin this morning. So, sabi niya, ng mga sandaling iyon, verse 1, sabi niya, meron pa lamang po ako siguro mga 7 puntos dito. Ng mga sandaling iyon, sabi niya, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sa question. Kung tatanungin, parang sabihin natin, lahat ng member sa church natin, sasabihin nila, Pastor, sino po dito yung pinakamasipag? Ayan. O, Pastor, sino po dito yung sigurado akong pupunta ng heaven? Ayan. Yan yung mga tanong, no? Yan yung tanong. So kung tatanungin ko po kayo, sino po sa church ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Alam ko, walang sasagot, nakamute kayo. Pero, ano yun, no? Pero, isang tanong yun. Pero sa atin, ninanais natin, no? Ako, kasi kahit ako, ang goal ko is, ang goal ko sa aking buhay pananampalataya ay not to be recognized by humans, pero ang gusto ko, ma-recognize ako ng Panginoon. Pagdating ng araw, pagharap sa akin, pagharap ko sa Panginoon, ay maalala ng Panginoon yung pangalan ko. Maalala ng Panginoon yung mga bagay na nakita niya. No? Kumbaga, ang makikita niya sa akin talaga is nagampanan ko yung pagiging paano mabuhay. Halos kahalintulad, hindi man, pinili ko mabuhay na halos kahalintulad ng kaparaanan ng Kristo. Kaya sabi niya, sino yung pinakadakila? Lord, sino yung pinakadakila? So number one points ko, letter A, no? We always have a tendency toward pride, ambition, and worldly view of greatness. Totoo po yan. Kaya kung minsan yung church, napakataas ng politics, no? Napakatindi ng politics sa church kung minsan hindi natin. May mga malalaking churches nag-give up because of politics, no? Nagkaroon ng split because of politics. Bakit? Kasi people has always that tendency na kung saan kapag umiral po yung pride natin, that question is a question of pride. Yung pride natin, meron tayong ambition which is not a healthy ambition. Gusto natin na itaas yung sarili natin to the extent na kung saan ang gusto nating makita is tayo yung na-i-exalt. We are someone in position and in power. Ang gusto natin yung worldly view ng greatness is more towards you are actually being, magandang word, lifted, no? You're being lifted. Gusto mo ikaw yung bida. Ano ba yung kanta sa Jollibee? Bida ang saya. Yung bida ang saya. Ikaw yung bida in all manners, ano, in all. Kumbaga, walang bagay na hindi nababanggit. Sabihin na natin in layman's, walang bagay na hindi ka nakikita o hindi ka nababanggit. Yan, no? So there's always a tendency. Kaya sabi nga ng Panginoon, guard your heart. Eh. Bantayan mo yung sarili mo na baka mali na baka merong pride na kumakain sa'yo. Pangalawa, sabi niya, we always think that greatness in the kingdom comes from human endeavor and heroic accomplishments. Yan. Minsan iniisip natin na para maging malaki tayo sa paningin ng Panginoon, we have to, naiipon natin, merit, kumbaga naiipon natin, parang points ba? Para siyang, ano ba yung tawag sa grocery? Pag grocery reward points, ayun. Para ka bang reward points. O, yung may mga credit card dyan, di ba? Kapag swipe ng swipe, may reward points. No? Ako po sa Caltex, palagi ako sa Petron, nakakaipon talaga ako ng pang-full tank doon sa papagas ko eh. By the end of the year, meron akong pang-full tank dahil sa reward points. Somewhat parang ganun, no? Na the more we make certain efforts, the more we do a lot of things, ang expectation natin is to a point na we are great in the eyes of God because we're doing it. Bigyan ko kayo ng isang magandang example. Yung dalawang babae, yung isa na nagreklamo kay Jesus dahil hindi tumutulong at yung isa na pumili na makipag-fellowship sa Panginoon.
Yet in the eyes of God, busybody yung isa. Si Martha yan. Busybody yung isa. Pero yung isa naman, pinili niya na magkaroon ng intimate, personal connection sa Panginoon. So, priorities. Priorities. We can be busybody. I mean, I do not discourage anyone. If we are working for the kingdom of God, talaga magiging busybody ka. Time, effort, strength, lahat ng bagay. Resources, lahat, magagamit mo lahat. But it should not be the basis for you to say, no, na you are better in someone na nandoon, na having a good personal relationship and fellowship. No? Ang ating accomplishments, we will receive that reward sa ating Panginoon. But it should not put us na meron tayong pride sa puso that we are greater than them. Kaya yun yung gustong ituro ng Panginoon sa mga apostol. So, verse 2, sabi niya, tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila. Yan. So, kumbaga, ang ginawa niya, ang ginawa ng Panginoon, tinawag niya si Arlo. Arlo, halika ka rito. Tayo ka rito sa harapan. Diba? Napaka-baby pa ni Arlo, di ba? Yung magkagalaw niya, yung itsura niya, napaka-baby pa. Ngayon, bakit bata? Alam po ninyo, sabi niya, symbolism of the child. What's the meaning of that? Sa Jewish culture, children were considered dependent and without social status. Sa tingin ko, hindi naman nagbago yun kahit sa atin. Yung mga bata, we consider them as totally dependent sa magulang at wala talaga silang social status because wala silang capacity pa, no, to make any form of influence. Bakit? Dalawang bagay po, dalawang factor yung nakikita natin doon. Number one, ang bata is economically and socially dependent sa nag-aalaga sa kanya o sa magulang, sa guardian niya. No, bakit economically? Yung bata, let's say on the age of elementary, very little yung kanyang capacity to earn. No? To earn. Or to, in terms with monetary, o yung opportunity, no? Opportunity to earn. Wala siyang capacity na gano'n. Yung bahay na tinitirhan niya, galing sa magulang niya, yung kinakain niya, yung pinapapasok niya, yung binibili niya ng kahit na ano, anything sa magulang ng gagaling. O dun sa guardian kung walang. Social dependency is more towards dun sa kanyang social life, no? Yung kanyang interaction, basically, ang core is yung family. Yung family lang. Yung core is yung family. So kung makikita natin, ang sinasabi dito ng Panginoon is that, gusto mong maging great? Eto, be like a child. No? Childlike faith. Bakit? Number 2, sabi niya is, there's a lack of authority or influence. Kaya, ano yung ibig sabihin nun? Walang authority yung bata over sa adult. Wala rin siyang direct influence na kahit ano sa community. No? Yung mga matatanda sa komunidad ang siyang nag-decide. No? Saan ka nakakita ng 5 years old na politician? Wala. Kahit sa mga monarchy, kung yung field of succession natin is, let's say, 5 years old yung magiging future king, meron siyang isang overseer na mas matanda na mag-a-act as the king in behalf of the king hanggang sa dumating yung hari sa age of maturity. Let's say on 18 years old, saka lang niya i-take over yung kanyang hari. So doon natin makikita na a child, doesn't have authority or any great influence sa society, sa family, or anything. Kaya doon natin makikita na yung bata, kaya sabi doon in the Jewish culture, children are considered very dependent and without social status. Basically, kahit sa ating community ngayon, it's the same. Although siguro may mga ilan na yung mga influencers that are really earning millions, no? O thousands sa mga maliliit na bata. Pero kahit sila na kumikita na,
ng malalaking pera, dependent pa rin sila doon sa kanilang mga magulang for management, for caring, and everything. So doon natin makikita na when the Lord pulls the child, sabi niya, gusto niyong maging dakila, eto yung bata. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Okay. Number one question is that, ano sabi niya? Number one is, okay, so they have no rights, they have no powers, or they have no privileges. So ang sinasabi ng Panginoon dito are, number three, sabi niya, like children, believers are called to rely completely on God's spiritual life and sustenance. Ano ibig sabihin nun? We should have a childlike faith. Bata, parang bata. No? Pag tinawag po kasi natin na childlike faith, ang ibig sabihin nun ay we are totally, totally independent sa Dependent. provisions ng ating Panginoon. Minsan, there are things na sasabihin natin, paano yung pastor? Lahat ng bagay? Yes, lahat ng bagay. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon, lahat ng bagay. Pag sinabi mong nananampalataya ka sa Panginoon, lahat ng bagay. You make decisions, pero you trust what the Lord is kung ano yung ibibigay ng ating Panginoon. So sabi niya, believers are called to rely completely on God for spiritual life and sustenance. Tandaan natin, kung babalikan ko yung previous slide, yung sabi niya doon, merong economic and social dependency. Tapos, yung authority natin and yung influence natin is not our authority or influence that directs na nagdidirekta ng buhay natin, kundi yung ating Panginoon Jesus. Ang final authority is God, ang final influence is the Holy Spirit. Yung ating economic and yung ating social life should actually evolve mostly sa ating Panginoon Jesus. Now, verse 3, ito sabi niya, tandaan ninyo. Okay, no? Pag sinabi ng Panginoon na tandaan, meron siyang gustong ipunto doon. No? Gustong ipunto doon. Anong sabi niya? Kapag hindi kayo nagbago, okay. Tandaan natin ang kausap niya mga apostol, ano? Sabi niya, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, nagtanong yung mga believers ay yung mga apostol, eto, sample ko sa inyo, yung bata. Kasi ito yung bata. So ngayon, ito yung gusto kong matutunan niyo. Pag hindi ka nagbago, hindi kayo nagbago, hindi naayos yung puso nyo, yung buhay nyo, katulad ng batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So point number 4, gusto ko pong bigyan ng punto rito is that a believer should have the utmost desire for transformation and renewal. Ang isang mananampalataya na tumanggap sa Panginoon, the very first thing na makikita mo dapat yan is yung pagbabago. Change. Sa mga nawawala yung maraming bagay sa yung mga dati. Tandaan natin, sabi ni Apostol Pablo, kayo ay isang bago ng nilalang. Kayo ay mga born again, pinanganak ng muli. So ano yung mga transformation ng renewal na yan dito sa salitang ito? No? Sabi niya, turning away from self-centeredness and pride. No? Maaalis na dapat yung ating pagiging ako lang ang dapat. Ako lang, at ako lang. No? Sinasabi ng Panginoon, kung kinuha niya yung bata, sabi niya, eto. Yung batang ito, walang kakayahan. Nakadepende siya sa kanyang magulang. Kayo ng mga mananampalataya, alisin ninyo yung pagiging dependent niyo
sa sarili ninyong lakas. Anong dapat niyong gawin? Sabi niya, dapat magtiwala ka sa magagawa. Magtiwala ka doon sa plano. Magtiwala ka doon sa kakayahan. Hindi yung talino mo, hindi yung kakayahan mo, pinihiram lang ng Panginoon. Hindi yung skill mo na dinevelop din ng Diyos, na yun yung magiging daan na sasabihin mo na ako. Sabi niya, so turning away from self-centeredness and pride. Kasunod nito is acquire a childlike quality, no, of humility, pagpapakumbaba, pagtitiwala, pagiging dependent, pagiging bukas. Alam po natin na sa pinakamahirap sa isang tao ang magpakumbaba. Pangalawa, pinakamahirap sa isang tao ay yung humingi ng tawad. Pero ang bata, napakabilis niya. Sa mga anak ko, ay sinit. No? Si Anika, halimbawa si Anika, pag nag-order yan sa Lazada, tapos sasabihin niya, pa, mahal, sorry. Mahal yung in-order ko. Sabi ko, napat ka nag-sorry, nag-oo ako. Pumayag naman ako na big. Let's say, childlike quality. There's humility. Mayroong pagpapakumbaba. And then there's trust. No? Titiwala yung mga anak mo. Na anything that you plan for them is for them. Para sa kanila. They trust na yung mga bagay na didesisyonan mo is something for them to improve them. Ganun ang ano. Tapos dependent yung mga bata. Dependent yung mga bata sa'yo. No? Kapag tough decisions, they ask you. Small decisions, they ask you. It's not, hindi naman yun isang bagay na mali. They ask for counsel. No? You ask for counsel. It's the same thing, no, sa atin. And then lastly is openness. Yung pagiging bukas natin sa Panginoon. Sometimes kasi napaka-stiff natin even in our prayers. Napaka-formalized, parang, alam mo yun, yung may pattern. Hindi ganun eh. Yung approach, kung nag-approach sa Panginoon and when you pray, it should be when you're praying like you're talking to the Lord, no? You're talking to a parent. Pero, since ang kausap mo ang Panginoon, it should be with reverence. So, again, no? Kaya sinabi ng Panginoon, magbago kayo. Kasi kung hindi nyo ito mababago sa buhay nyo pananampalataya nyo, you can never enter the kingdom of God. Ang problema dito, ang tinatanong lang ng mga apostol, Lord, sino yung pinaka-the best sa amin sa kingdom of heaven? Sagot ni Jesus Christ, hindi nga kayo makakapasok eh. Paano pa kayo magiging great? Di ba? Kung hindi niyo babaguhin yung puso ninyo at hindi niyo aayusin, sabi niya, hindi na kayo magiging great kasi hindi na rin kayo makakapasok. So kung makikita niyo yung sagot ni Jesus Christ doon is that iniisip mo nang papasok ka na hindi ka pa natuwid. No? Hindi mo pa naisaayos yung bagay na dapat mong isaayos muna. No? Hindi mo pa naisuko yung dapat mong isuko. Hindi mo pa nagawa yung dapat mong nagawa. Kasi nasa isip mo, papasok ka sa ito. So dito, binasag na ng Panginoon yung mga apostol. Kaya sabi niya, okay, kung kayo ay talagang tagasunod, and you are to follow me, and you are to obey me, sabi niya, be like a child. Maging bata kayo. Bakit? Bakit? Gusto niyo maging dakila? Ito, sabi niya sa verse 4. Sabi niya, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian. Yan. So, anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Point number 5. True greatness in God's kingdom is defined by what? Humility. Not by power, status, or achievements.
baliwala lahat sa Panginoon. Not unless you're humble enough. You are humble enough. More than, bakit? Basahin po natin sa Mateo chapter 23, verse 11 to 12. Sabi niya, ang pinakadakila sa inyo ay magiging, lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakumbaba ay itataas. Yan ang sabi niya. So, gusto mong sabi ng Panginoon, gusto niyo maging great? Gusto niyo ma-recognize? Gusto niyo maging honor roll? Gusto ninyong maging masabi na na kayo ay with honors? Valedictorian, salutatorian, first honorable mention, o cum laude? O ito, matuto kang maglingkod. Matuto kang maglingkod. Ano pa po ang sabi niya rito sa Lucas 22:26? Sabi niya, ngunit hindi ganon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa. At ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Servanthood. Christ set that example, alam natin lahat yan. Sinet ng Panginoon yung example na yan on how should a Christian serve o paano dapat maglingkod ang isang Kristo. O, ito pa po. Sabi niya sa Mateo 20:26 hanggang 27. Sabi niya, hindi ganyan. Sa mga apostol ka, kausap niyo, ang dapat umiiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Look at that example. Yan, sinasabi ng Panginoon. Kinuha niya yung bata. Yung bata, kahit saan mo utusan yan. Saan mo utusan yan. Kapag ang bata, tinitingala ka niya, o tinitignan ka niya as an example, alam mo kahit anong iutos mo yan, susundin niya yan. Why? Kasi yung judgment niya, yung sinasabi niya, is that nagtitiwala ako dito sa tao. Kahit gaano ka delikado. No? Kaya sabi niya dito, gusto niyo maging dakila sa harapan ng Panginoon. Number 1, itong mga batang ito, they don't care, they just follow. Hindi ko naman sinasabing blind obedience. Pero they have that attitude. Ano sabi niya? Kung gusto mong maging magdakila, matuto ka muna maglingkod sa iba katulad ng isang bata. Humble yourself. Ibaba mo yung sarili mo at hayaan mo ang Panginoon ang magtaas sa'yo. No? It doesn't really matter. Ito ako minsan sa mga workers natin sa church na hindi problema kung maglinis sila ng banyo. Hindi kawalan sa kanila, hindi kawalan. Sa iba, maglinis ka lang ng banyo. Parang malaking kawalan sa pagkatao ng iba yun. O kaya yung magpunas, maglinis, parang kawalan, no? It doesn't matter. Sabi niya, if you want to be great in the eyes of the Lord, matuto ka muna maglingkod sa iba. Hanggat hindi mo nagagawa yan, you can never be great. Hindi ka magiging dakila sa harapan ng Panginoon. Kasi bakit? Kasi andun yung self-centeredness eh. Yung self-centeredness, ikaw lang yung nakikita mo. Sabihin natin, sige sabihin natin meron kang ministry. Sabihin natin meron kang ministry. But sometimes ministry is also self-serving. No? Meron pinsan ang ministry self-serving yan. Pinaglilingkuran mo yung sarili mo. You're not really serving the church, but pinaglilingkuran mo yung sarili mo. Why? Kasi ang pinupulfill mo is somewhat yung spirituality mo na sinasabi mo na I'm doing something for the Lord, for myself. Pero wala kang ginagawa para sa iba. Kaya sabi niya, kung sino man sa inyo ang nagnanais na maging una, Panginoon, dapat maging alipin ka muna. No? Maging alipin ka muna.
And the Lord showed it. Pinakita ng Panginoon nung nandito siya sa lupa. Kaya nga sabi niya, kung anong ginagawa ko, yun ang gawin ninyo. Kasi gusto niyang ipakita niyo that greatness in heaven should come with humility, humbleness, and servanthood. Malalaman natin sa bandang. So number 5, sabi sa verse 5, ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Okay. So, baka isipin natin, aampun na lang tayo ng maraming bata. No? Hindi po ganoon. Hindi po yun yung ibig sabihin dito ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, kung merong tao na katulad ng batang ito, yung characteristics, yung pagkatao ng taong yun ay katulad ng batang ito. At ito ay iyong tinatanggap. Sabi. Alang-alang sa akin, ako ang iyong tinatanggap. So anong sabi po dito? Panghuling punto sabi. Caring and helping all that are called for its purpose. Bakit? Kasi napakahalaga. Tandaan natin, yung tinawag ng Panginoon, lahat tayo tinawag. No? Lahat po tayo ay tinawag. At dahil tayo ay tinawag ng Panginoon, lahat tayo ay dapat matutong magtuloy. Ano sabi po niya sa John chapter 13 verse 14 to 15? No? Sabi po niya rito, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, si Jesus Christ ang sasabi ko, sapagkat ako nga yun. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay nagbugas ng inyong mga paa, dapat gawin din ninyo ito sa isa't isa. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Yung servanthood, yung puso. Tanda, sabi niya, hinugasan niya yung mga paa nila. No? Sabi niya, okay, tinatawag niyo akong leader, tinatawag niyo akong teacher, tinatawag niyo akong Lord. Tama kayo, yun yung title ko, ako nga yun. Pero ipapakita ko sa inyo yung model ng pagiging isang tagapaglingkod. Ano yun? Kung paano po kayo pinaglingkuran. Yung paghuhugas po ng paa, isa sa pinakamababa na na trabaho na pwede mong kunin noon. Kasi ngayon, manicure, pedicure, okay na rin naman. Noon. So, yung paghuhugas na iyon, pinakita ng Panginoon, I can go as low, as very low, for the sake of serving. Kaya kong magpakababa sa pinakamababa. Bagaman ang estado ko ay napakataas, kaya kong magpakababa sa pinakamababa para lang sa pagbibigay. So, anong sabi niya dito, no? Jesus exemplifies servanthood by washing his disciples' feet, demonstrating that no task is too lowly for those with the servant heart. Gusto mo maging dakila? Gusto mo maging isang kilalanin ng Panginoon? Learn to serve. Not to be served, but to serve. Matuto kang maglingkod. Matuto kang mayroon kang puso mapagpakumbaba. Matuto ka na meron ka. Then all of those things is for the glory of the Lord. Mararamdaman mo naman yun. And pinakamahirap gawin yun. No? Halimbawa, naalala ko yung isang Bible study namin. Na-discourage si Mojako. Di ba, Pastor? Di ba? Na-discourage si Mojako dahil sa isang anak ng pastor. No? Dahil, ang sabi ng anak ng pastor, sabi niya, bakit ako magbubuhat ng speaker? Ako yung anak ako ng pastor. No? Na-discourage yung sumudya ako noon, yung isang bata. At tumalikod nung umalis sa church dahil sa pangyayari. Napaka-importante, napakahalaga sa lahat po natin, sa tayong lahat, pakikitungo natin sa labas, sa loob ng pamilya natin,
sa trabaho natin, that we have a servant, childlike. We want to be great, be like a child. You want to be greater, be like a child with a servant heart. No? And sa ganon, the Lord will remember. Maalala ng Panginoon. And then, when you pray, hindi mo maalala yung ginawa mo. Hindi maalala mo yung ginawa ng Panginoon. Because, iisa na kayo ng puso. Iisa na kayo ng puso ng ating Panginoon. And that would greatly change how you pray as well. Pag iisa na kayo ng puso ng Panginoon. So, ito po yung ating tanong. No? Dito po ako magwawakas. Nais mo pa bang maging pinakadakila? Sinong gusto? Alam ko gusto nyo. Pero nag-aalangan kayo. Paano yung pastor? Magiging alipin ako. We should always pray for that. Yan yung end goal ng lahat. Kumbaga yan yung goal. Yung end goal natin is in heaven. Yes, it's true. Pero yung ating paglilingkod sa Panginoon, ang goal natin is that we are able to serve even to the lowest point. Kaya natin gawin. For the sake of the glory of God. For the sake na yung ating testimony, yung ating buhay is glorifying the Lord. Sana po naging blessing yung ating pong pag-aaral at samahan niyo po ako sa isang panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa mga ganito. Panginoon, alam po namin na nais namin o Diyos na magawa namin na maging dakila Panginoon sa iyong paningin. Mapansin mo kami Panginoon na yung aming paglilingkod ay tapat. Mapansin mo Panginoon na yung aming pananampalataya o Diyos ay ito magkaroon ng puwang Panginoon sa iyong mga kanina. Lord, alam ko na hindi mo kami bigyan. At ang nadalangin ko Panginoon ay tulungan mo kami na yung aming mga puso, Diyos, na mali. Yung aming mga puso, Panginoon, na matitigas. Yung aming pride, Panginoon, yung aming self-centeredness ay mawala, Panginoon. Pagkus, Panginoon, bugin mo na yung aming mga puso ay maging tama tuwid sa iyo. Hubugin mo na mayroong pagnanais, Panginoon, maging servant heart, Panginoon. Mapapurihan ka namin, paglingkuran ka namin, ayon sa at halintulad ng iyong ginawang paglilingkod ng Panginoon. Ngayon, maraming sa araw na ito. Patuloy po namin hinihingi ang iyong pag-ingat sa buong maghapon, sa buong magdamag. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at sa salamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Amen.